Yan, sa magandang araw mga ka-hybrid. Ngayong araw at tayo po ay gagawa DIY ng pure fermented fish amino acid. So ngayon ang pagkakataon, so noon hindi ko po naipakita sa inyo yung actual nung paggagawa po namin ng fish amino acid. So doon po sa in-spray namin na hybrid rice. So ngayon actual, papakita ko po sa inyo, i-share natin sa ating mga ka-hybrid paggawa kung paano po gumawa ng pure fermented fish amino acid. So yan ay mapapakita natin step by step. Yan po, tapusin mo lang to mga ka-hybrid at hanggang dulo at para po makita mo po yung actual, yung process paggawa ng fish amino acid. So nagkakaroon tayo ng pagkakataon pumunta sa palengke at kinuha lahat ng mga lamang loob ng isda, pati na rin yung mga hasang. So ayan, so wala po yung bayad, libre po yan at hiningi ko para po ito po yung gagamitin namin. Ipine-prepare po na namin nitong darating na dry season. Yan po, dito lang yan sa aking YouTube channel, Lokbay Farm Vlog. So tara, let's go. Magandang araw mga ka-hybrid, Lokbay Farm Vlog nagbabalik muli sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. For today's video mga ka-hybrid ay gagawa po tayo ng fermented fish amino acid. So magdi-DIY tayo ngayong araw na ito. So bumili ako ng molasses mula po sa, galing po ito sa Shopee. Ito po mga ka-hybrid, yan. Yan, molasses po, isang litro po. So ito ay mahigit sa 1 kilo pag ito ay tinimbang, no. So maring hanggang dito po yung ano yan ating gagamitin para po ihalo doon po sa 1 kilo ng fish amino doon sa pinag-anuhan, kuhanan ng mga lamang loob, bituka, hasang ng isda mga ka-hybrid na aking kinuha. Yan po mga ka-hybrid. Ito po ay gagamitin na namin at ipe-prepare po namin itong darating na dry season. So ito po yung gagamitin namin na organic foliar fermented pure amino acid para po doon sa itatanim namin ng Longping 908. Yan po mga ka-hybrid. So yan, papakita ko po sa inyo yung actual. So dati hindi ko po naipakita sa inyo sa ating mga solid na subscriber. So ayan, ngayon actual ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na gumawa nitong mag-DIY tayo ng fish amino acid. So dati hindi natin naipakita sa inyo mga ka-hybrid. So ngayon ito na ay papakita ko po sa inyo actual po process procedure po ng paggawa po ng fish amino acid. So ito po yung aming i-spray organic foliar at sa paggamit naman po ito sa best timing, ito po ay sa mga hindi pa po nakakaalam ay ang fish amino acid po is mayaman po ito sa nitrogen, potassium at phosphorus. Yan po mga ka-hybrid pagka kayo po ay gagawa ng fish amino acid. So ito ay makaka-less kayo sa mga organic fertilizer na sobrang mahal at sa mga foliar na mahal din. Katulad din ng 3Gs, medyo may kamahalan. So ito yung na-test na namin na pagkakaiba ay mas makamura po kami dito sa fish amino acid. So yan, gagawa tayo ngayon at pakita sa ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers po natin at ma-share itong ating gagawin na pure fermented fish amino acid. So ito ay best timing niya is 10 ang mula lipat, kunyari halimbawa tapos na yung araw na to, magbibilang ka ng 10 days. So doon po kayo mag-a-apply ng fish amino acid every 10 days interval po ang paggamit po sa fish amino acid. Yan po. At sa knapsack sprayer 16 liters ay 1 to 2 can ng lata ng sardinas sa isang knapsack sprayer. 16 liters po yun mga ka-hybrid. Kayo po ay mag-apply po ng fish amino acid.
So every 10 days. So ayan po ang procedure po mga ka-hybrid. So ang best timing na namin, ang pag-spray namin, yung oras is alas 8 po ng umaga. So minsan yung nagkaroon po ng pagkakataon ay yung 4 PM mga ka-hybrid sa hapon. Yan po ay 10 days, 20 days, 30 days. Yan po yung mga paglilihina. 40 days. Wag na po kayo mag-spray pagka halimbawa ang flowering stage is nasa 60, 70 days. Skip nyo po yon, mga another 5 days. So yan, mag-add na lang po kayo ng 5 days. So 15 days, mag-count ulit kayo ng 15 days. Kunyari ay 65 days. Tapos ang flowering niya is 70. So skip nyo yon. So another bali 75 days, doon kayo mag-spray ulit ng fish amino acid. So hanggang po yumuko ang butil ng paalay mga ka-hybrid. So stop nyo na po doon mga ka-hybrid. So ngayon ay doon na tayo ngayon sa actual DIY paggawa po ng fermented pure organic fish amino acid. So tara, let's go. Yan, magandang araw po mga ka-hybrid. At naka-prepare po tayo ng isang kilong molasses at 1 kilo ng lamang loob ng isda, pati hasang kasama na po dyan mga ka-hybrid. At paghahaluin po natin yan dito po sa mga laman loob. Ayan po, imimix po natin yung molasses dahil po yan ay makakatulong po para po ma-perfect po ang fermented, ma-ferment po mamuti yung mga lamang loob para po ito ay maging fish amino acid. So sama-sama na po dyan mga ka-hybrid lahat ng mga makukuha natin na mga nutrients para po sa ating i-spray na palay. Katulad po ng, pwede rin po ito sa mga halaman, mga gulay. Yan po, pwede po yan, lalo na po sa palay. Yan po yung aking ginagawa ngayon at medyo maselan at kaya po ako yung naka-gloves dyan. So yan, panoorin nyo lang po mga ka-hybrid hanggang dulo para po ay meron po tayo makuhang tip at kung paano ko po ito ginawa. At nung nakaraang vlog natin ay hindi po natin ito na ipakita. So ito yung pagkakataon dahil tinopak tayo at ayan, at mga nagre-request paano yung actual na paggawa. So yan po ay ginagawa ko na po yan mga ka-hybrid para po ito ay hinahanda ko na po ito dahil 1 buwan po ito ipe-ferment, no, para po mas maganda po yung puro po yung magiging resulta pagka tayo po ay gumawa ng fish amino acid. Yan po, at pagka in-spray natin to ay talagang pinong-pino mga ka-hybrid at maganda po yung halos yung nutrients ay talagang may buga lahat doon po sa palay mga ka-hybrid. Ayan, at hinahalo-halo ko po siya hanggang po ito ay lumapot. Pagka lumapot na yung mga ka-hybrid ay yun na ay pwede nyo na po itong isalin. Ayan, basta halo-haluin nyo lang ito mga ka-hybrid. Hindi basta halo-halo lang, tingnan nyo rin yung texture kung malapot-lapot na siya. At yung pagka okay na yung lapot nya doon, pwede na po ito i-transfer doon po sa timba na paglalagyan po ninyo, at doon po nyo tatakpan ng kung ano po pwede nyo pantakip, yung damit, ano nyo po siya, lagyan nyo po ng goma. Ay, sa akin po kasi timba din, no, maliit lang po kasi yung timbang ipag-ano ko dyan, ita-transfer ko. Ayan, so yan, halo-haloy lang natin mga ka-hybrid para po mas maganda yung kapit ng mga protina na makukuha po sa mga lamang loob ng isda, pati po yung mga hasang. Andyan po yung mga nutrients na pwede nating benefit na makukuha po rito sa fish amino acid. Kaya po hinahalo-halo po yan, dinidiin-din ko yan, dinidikdik po yan, ano, at medyo may kasama na po dyan yung mga tinik-tinik yan mga ka-hybrid. Ayan, kung kayo po ayan, pwede po kayo gumamit ng stick para po sa paghahalo. Ayan, ayan, pagka okay na po, ayan po, ay ita-transfer ko po yan sa maliit na timba. Ayan, yung molasses po yan ay mabibili ko po yan sa Shopee. Ayan po. Ayan.
1 kilo po na molasses na itatransfer nyo po ay pagmimix nyo po sa alamang loob, hasang ng isda. Yan. Pagkatapos po natin lalagyan ng label, 1 month po ang pagitan, 1 month po yung ating paghihintay. At ayan po ang aking gagamitin. Diyan ko po ilalagay yung makukuha nating katas, galing po sa yan sa timba. Yan po ang aking gagamitin. At kasama po dyan yung yan po yung pagsasalaan natin para po makuha po yung mga purong katas. Hindi po kasama yung mga naiwang laman loob, pati po hasang. Yan po ang gagamitin natin pangsala. Yan po. So yan na po mga ka-hybrid. Sana meron po kayo nakuha ng tip. At pakishare na rin po mga ka-hybrid sa ating mga ka-hybrid, mga ka-farmers. Para po sa kung kayo po ay gagawa ng fish amino acid. So yan lang po ang proseso.